sa buong Ayala Malls, Manila Bay. Ayan, nako, alam ko excited na kayo sa ating next segment. Dahil ako din, nako grabe, mga go-negosyantes, excited na rin akong makipagkwentuhan. She's a celebrated celebrity who has redefined what success truly means. She opens up about breaking through social norm, overcoming obstacles, grabe, and embracing her authentic self. Sa kanyang pagiging totoo at transparent po sa kanyang fans, viewers, and supporters will make her carve a unique path to the top. Hear firsthand how the Alex Gonzaga story encourages all to challenge norms and redefine success on our own terms. Ladies and gentlemen, mga go-negosyantes, let's give a warm applause to Miss Alex Gonzaga Morada. Hello! Hi! Nakakaya. Grabe. Hello! Hi, Alex. Hi, Kuya Betong. Nako, grabe. Alam niyo po, ako medyo kinakabahan. Bakit naman kinakabahan First time kong makakadaupang, ang lalim, no? Nakaudapang. Makadaupang Daupang palad. Oo. Alex, kamusta ka naman? Okay naman po, excited ako dahil syempre it's Women's Month, so ang gandang i-celebrate talaga ng women's empowerment dahil nakakatuwa na ang mga kapwa nating kababaihan ay nabibigyan natin ng oportunidad na magkaroon ng platform lalo na sa business dahil syempre mostly pag business parang mas sikat yung term na businessman, parang sa lalaki lang, pero because of our perseverance and dahil talagang ang mga kababaihan ay napakatapang at napakagagaling, kaya na rin nating sumabak sa business at magtagumpay. Yun, grabe. Maraming salamat, Alex. Thank you Yan so po much. Salamat po. Salamat. Tapos, yun na yun. Okay. Ayun. Pero syempre, Alex, alam natin na talagang, kumbaga, isa kang matagumpay na nilalang. Over. Isang matagumpay nilalang. Pero ikaw, para sa'yo, paano mo dinidefine ang success? Pag na-imagine mo, bigla kang sumakses eh. Sa imagine mo. Para sa akin, ang success talaga, dahil medyo matagal na rin naman akong nagtatrabaho, success talaga is being complete with your family and your core group. Yun yung alam mo, at the end of the day, kung ano man ang ginagawa mo, masaya ang pamilya mo, masaya ang mahal mo sa buhay, at masaya ka. Yun yun. Yung Uy, ang ganda contentment, nun. yung complete yung pakiramdam mo, hindi yung masyado kang aligaga or meron ka pang iniisip. Yun yung success for me. Ang ganda, no? Oo nga, no? Pag pamilya, di ba, talagang, yun talaga yung madedefine mo yung success. Pero syempre, alam natin sa industry natin, sometimes can be tough. Wow, talagang English. English ka na. Nagta-tough na tayo ngayon. Tough 1 ba yan o tough 2? Can be tough, mga Oo. ganyan. Sometimes talagang ang daming mga criticism. Syempre sa atin, konting post mo lang, meron na magbibigay ng di magandang kahulugan. Ikaw, paano mo ina-handle yung mga ganon? Naiyak. Naiyak ka agad. Lahat naman kasi ng lahat ng industry, sa lahat ng pupuntahan mo, mapa-office, mapa-school, mapa-business, kahit sa kapitbahay nyo o kahit sa mismo sa pamilya nyo, merong criticism di ba? So, it's really how you makatulog. We'll be right back. Thank you. Complete the sentence lang. And then, it's really how you stand up after downfall, 'di ba? Kung paano ka tatayo from there. Kung ikaw ba ay matututo or ikaw ba ay mas lalong lulugmok. Sabi nga, may nabasa ako, di ko alam kung sino nagsabi nun. Sabi niya, failure na you've learned something is better than success na yumabang ka. So, mas maganda yung nag-fail ka, nagkaroon ka ng criticism, pero may natutunan ka. Yun, ayun na maganda, no? Kumbaga hindi ka titigil doon lang. Oo. Tsaka, Patuloy ang buhay. minsan naman kasi, yung mga criticisms, pagka tumatagal na tayo, nagkaka-wisdom na tayo, katulad natin mga kababaihan, may wisdom na tayo, may discernment tayo. Alam na natin kung sino ang nanloloko or hindi. Oh. May discernment na ang kababaihan. At kahit naman sinong tao, alam mo naman kung
yung bang kritisismo sa'yo is coming out of love or out of Yes. constructive ba siya or deconstructive yung out of hate lang talaga. So, mafi-figure out mo yun and kapag nalaman mo naman na it's really out of love and out of concern, then maybe pwedeng anuhin mo, i-apply mo sa buhay mo yung sinasabi Oo. nila. Or Kasi sa minsan, di ba, business. hindi mo talaga mabasa yung tao kung nandyan ba siya para suportahan ka o tipong para wasakin, no? Yung mga ganyan talaga. Oo, pero syempre pag nakita mo na, ang pangit mo, mamatay ka na. Alam nga namang, grabe to, love ako nito. Hindi, alam mo na yon, di ba? Yung parang, alam mo na na gusto lang nito talaga, magalit lang sa akin. Pero may mga tao naman na talagang, this is really a call out para sa'yo, this is really a concern na gusto naming malaman mo para you can change. Yun, pwede mong isipin, pwede mo ring, ano yun, ma-apply sa buhay mo. Kung ano Ikaw yung ba, Alex, sinasabi. minsan nagkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo? O naranasan mo ba yun na mag-doubt sa sarili mo? Tapos paano mo siya na-overcome? Oo, parang lahat naman ng tao, 'di ba, nagkakaroon ng self-doubt. Katulad ngayon, nagda-doubt ako, ikaw ba si Uncle Jojo? Oh, Alam niyo, totoo yan. mukha ng uncle ko. Napapagkakamala ako si Uncle Jojo. Pag nagti-TikTok live ako, sinasabi sa akin, kamusta na si Alex, pati si Tony? Sabi ko, bakit? Sabi, ikaw yung si Uncle Jojo. Nagda-doubt ako kanina, nagpaalam ako sa kanya, pero parang nakita ko, hindi. Minsan nakakapag-self-doubt talaga, lalo na kapag ka masyado mong iniisip yung sinasabi ng ibang tao. So yun, may mga times talaga na doubt ka, iisipin mo kung tama pa ba itong ginagawa mo or kung parang may point sila. Kasi sabi nila, di ba, whatever you take or whatever you read, it becomes you. So kailangan you have to be careful kung anong ini-intake mo sa pagbasa mo or sa kinakain Yes. mo or sa pinapanood mo kasi di mo alam, gradually, nagiging ganun ka na. So, kaya importante na meron kang totoong kaibigan, meron ka talagang mga kapamilya or ako, asawa, na talagang alam mo na pwedeng magbalik sa'yo sa ground or magsabi sa'yo na, oh, ito yung tama, ito yung mali. Kasi pag meron kang ganon, may ganon ka. Oo Oh, nga. di ba? Pag may ganon ka, di ba? At the end of the day, alam mo na meron kang taong magsasabi sa'yo ng totoo kahit masakit. Yes, actually, yung tagang totoong kaibigan. Oo. Masaktan ka man sa sasabihin, kasi nga nagkikare siya sa'yo. Pati Yes. wala taga sa dami ng kaibigan yan eh, no? Oo, it's Minsan nga, the- isa na lang eh. Yes. Diba? Pero mahalagang Oo, tao yun. pero tingin ko, kailangan mo talaga kahit papano magkaroon ka man lang ng isang tinatakbuhan or isang kinakausap or mentor or parang talagang confident. Kasi nga, di ba, no man is an island. So, kailangan meron ding isang tao na magsasabi sa'yo in a different perspective kung nasa tama pa ba yung ginagawa mo or hindi na. Ganun. Siyempre, Alex, nung panahon ng pandemic, tataga naalala ko, parang isinilang ang YouTube na nakakapatid mo na eh, no? Yung YouTube channel, Oo. ayan. Tagang kumbaga, you're a game changer. Over. Wow, you changed the game. Parang binaliktad mo lang yun ah. Para lang maiba lang. Pero doon ba nung nangyari yun, siyempre grabe, talagang ikaw yung parang tinitignan ng marami. Ako din, nag-YouTube. Isa ka din sa naging inspirasyon ko, pero hindi nagtagumpay. Blinak kasi kita eh. China na joke lang. Oo. Hindi Oo. naman, Pero napapanood nga kita eh. Pero sabihin, parang, nung time ba na, yun nga, naging success ka, tagang success talaga. Imagine, oo. Imagine mo yun. Nabago ba yung definition sa'yo ng success na salita? Nung pandemic, Kumbaga, pumutok ka sa YouTube. pumutok para naman naging bomba. Sa kilikili ba yan? Ano ba yan? Kasi before pandemic, nagva-vlog na ako. So mga 4 years na ako nagva-vlog noon. Pero nakukwento ko na rin to, how I started with my vlog, it's not like a strategic plan. It's not like that. It is really because I have nowhere else to go but to vlog. So may mga times na akala natin na parang, okay, ito na lang ang way ko, ito na lang yung hope ko, or wala na akong choice, I have nothing to lose, I have to do this. Pero actually, it's really what the Lord wants you to do. It's really the direction He's taking you. May mga times na parang wala ka ng choice, ito na lang talaga. Pero yun pala, yun talaga ang nakadestino or yun talaga ang plano para sa'yo. So yun yung nangyari sa akin sa pagva-vlog. Hindi ko alam kung paano na nangyari yon, pero by God's grace is
nakatulong ng malaki sa aking karera at nakatulong sa akin para mas makaipon. So, yun yes, yun. so totoo. Sino mga nakasubscribe dito kay Alex Gonzaga? Taas ang kamay. Yay! Napakadami. Pati totoo. May mga hindi nagtaas ha, lagot kayo sa akin mamaya. Nanggigigil ako sa inyo. Mag-subscribe Oo. kayo. Pati totoo yun, panahon ng pandemic, isa ka sa Oo. nagbibigay Ay, saya. thank you. Totoo yun. Marami talaga. naman tayo nun. Pati Ma-prank ikaw nun. man, yung mga prank, pinaprank mo magulang mo, yung mga Oo. kung ano-ano. Ikaw sa live kung sino-sino binabati mo. Oo, akala si Uncle Jojo, mga ganyan. Oo. Pero syempre, alam natin yung social media, tagang malaking, ano yan parte ngayon ng buhay natin. Kumbaga, kalimitan yung mga hindi na nanonood ng TV, sa cellphone na lang, di ba? Sa kung anumang gadget. Pero ikaw ba na-pressure ka na syempre iba-iba yung gusto ng tao na maging perfecto ka. Tingin nila minsan parang meron kang ibang gawin at sa tingin nila hindi sang-ayon sa kanilang standard. Ikaw na-pressure ka ba sa ganun? Hindi naman ako na-pressure sa ganong aspeto. Pero na-pressure ako dun sa pagkakataon na parang feeling mo kailangan lagi mo silang mapasaya. Kasi yun yung expected sa'yo. Na, ay, nagpapatawa si Alex. Para ang gusto ko po kasi pag nakita ko sa social media, since day one, kahit nung nag-aartista pa lang ako, pag tinatanong ako, anong gusto mo? Gusto ko pag nakita man ako sa social media, makalimutan ng tao yung problema nila. So, sa sobrang pag-iisip ko noon, ako yung naging problema. Kaproblema to si Alex. Parang gano'n na nangyari. Kakaisip ko na wag makalimutan nila yung problema. Hindi naman. Parang gano'n. Yun yung pressure sa akin na kailangan. Siyempre, as you grow old, as you mature, kailangan iniisip mo din na kailangan nagmamature din yung audience mo, nagmamature ka din. Yes. So, hindi porket ito yung nagustuhan sa iyo ng tao is until forever, iyon ka lang. Kasi ang bawat tao naman, may iba't ibang phase ng buhay, iba't ibang aspeto. So, siguro dapat as a entertainer o sa content creator, dapat marunong ka din mag-balanse at marunong ka din mag-grow with your audience. Yun. At syempre, bukod sa pagiging entertainer, isa ka ring entrepreneur. Yes. Yun ang maganda. Merong business si Alex Gonzaga, guys. At syempre, ito'y pinanganak nung panahon ng pandemic. Tama Hindi ba? din. Hindi. Yung happy? Yung happy ka po ay kasabay ng aking pagva-vlog. Oh. So, dahil nga, nung time na yon ako ay in between contracts, wala akong show. So, may nag-offer sa amin ng business opportunity, ginrab namin, tapos sinabay ko sa vlog. And God is good, naging okay naman pareho. Ito yung malapit So, sa may... Mother Ignacia. Mother Ignacia. Oo. oo. So, for 8 years, going 8 years na ang Happy Cup. So, by God's grace is we're thriving naman kahit papano. Kahit nagkaroon na ng phase ng coffee. Siyempre, nung time na yon kaya kami nagkaroon Yes. because very sikat ang milk tea. Oo nga, yung milk tea. Oo. Yun yung phase na yon. So, ngayon, yun. Nag-aano na kami ngayon. Pero sabihin, nung binuo nyo yun, kumbaga, ikaw sa sarili nyo, sa inyo ni ate mo, kumbaga, talagang confident kayo na magiging okay itong business na to. Hindi ko rin, naman umpisa. hoping, pero Oo. sa lahat naman ng business, parang hindi ka pwedeng maging confident masyado. Kasi kapag confident ka masyadong malaki ang gagastusin mo, di ba po? So pag mas malaki gastos mo, dapat mas malaki yung balik. So parang mas mape-pressure ka. So kami ng ate ko is, tsaka ng mami ko, tsaka yung business partner namin, parang ginawa lang namin conservative kung hanggang saan lang kaya ng aming budget at kung hanggang saan lang kaya. And yun, with our help na nagka-endorser and with the help of mga social media, Yes, yun, naging oo. maayos naman. And speaking of your business, syempre, Alex, marami ditong mga kababaihan na gusto ring pasukin yung business. Sinong gusto magkaroon ng business sa mga kababayan? Magtaas ang kamay! Ayan. So, syempre sa'yo, Alex, ano yung magiging payo mo sa kanila na gustong pasukin din kahit anumang business? Ano yung pwede mong ibigay na advice? Actually, aside sa Happy Cup, andito nga sila. Yeah, aside from Aside sa Happy Cup. Happy Cup na naging business namin, because na-realize ko during this course na ako ay nagva-vlog, dahil kaming mga vlogger, kaming mga artista, ang aming business talaga tayo. Ang main Yes. business natin is ang sarili natin. So kapag ka nakagawa ka ng brand, kahit papano, is pwede ka na rin manganak ng iba pang brand. So,
dahil ngayon na nag-grow na ako, syempre, tumatanda na tayo, meron na akong, ang gusto ko naman ngayon, after ng Happy Cup, is health. Syempre, Wow. wellness. Yes, So, una, ang offer nila sa akin was to be an endorser, but because I know, I trusted the brand dahil tinry ko muna ng ilang buwan and then nakita ko talaga yung effect, tsaka pinapadala ko sa mga kaibigan ko vloggers, Yes. walang posting, mga kaibigan ko, and nakita ko na talagang very effective siya dahil lahat good feedback ang sinasabi sa akin. So sabi ko, instead of being an endorser, I wanna be part of your business kasi wow. feeling ko magkakatulungan tayo and I really want to spread yung benefit na napakaganda na nagagawa. So I am now part of Chef Ives Paragis Tea. Oh. So lalo na sa mga kababaihan, napakaganda po nito sa ating reproductive at sa ating health dahil napakaganda ng benefit ng Paragis. So mamaya, I think mamimigay ata tayo. Ayun. Pati maganda yung sinabi mo, Alex, na kumbaga hindi lang tayo basta tanggap ng tanggap lang, no? Na Oo. gusto mong endorser. At least, tagang na-try mo. Yes. Nakita mo yung benefits. Isipin ko kasi kapag parang pag ipopromote mo, parang feeling ko, parang tas after tapos ng contract, parang tas mag-ibang product, parang nawawala yung credibility mo bilang isang endorser and bilang isang brand. So, sabi ko, itong brand na ito, dahil nakita ko maganda talaga yung effect niya, and by taking it, nabuntis nga ako, yun nga lang, hindi lang natuloy, but yun yung sinabi nila sa akin na i-take mo, makakatulong din to. So, for 2 years, hindi ako nabuntis. So, for mga 4 months of taking it, nabuntis naman kami naturally ng aking asawa. So, yun yung aking tinitake na dinagdag ko. So, aside from that, meron din ako isang business underwear Oh, naman. wow. Hindi pa kami naglo-launch, pero Oo. nag-soft launch na kami. Yung Sizzies, ito suot ko. Oh. Mga t-shirt, mga very affordable din para sa ating mga kababaihan. Underwear na Wow. maganda. As in, ang dami. So, Alex, baka meron ka pang gustong message sa mga kababaihan dito? Ayun. Ayan. Ang una sa lahat, hello po. Hindi, ang una sa lahat, kapag po gusto nating mag-business, ang una ako as an entrepreneur, una ko talaga iniisip is gagamitin ko ba tong produkto na ito? Naniniwala ba ako sa produkto na ito? Or ano ang kailangan ko? So, dapat po, kayo mismo as a business owner, kayo ay customer at consumer din talaga ng business nyo. Kasi kapag you really trust at talagang ginagamit nyo at talagang gusto nyo yung produkto nyo, magiging natural niya po yun sa inyo kung paano nyo siya ibenta at kung paano nyo siya i-market. Kasi dapat talaga, you really like the product. You really use it. You really need it. Sa mga nakikita ko mga nagiging matagumpay na business owner, nakikita ko talaga na yung mga produkto nila, sila mismong nakakaisip na kailangan natin to. Ito kailangan natin to. Gusto ko to, wala akong mabiling ganito, kaya gagawa ako. At nagiging successful nga kasi nga, they really believe. So yun po talaga, authenticity na kayo mismo sa sarili nyo, gusto nyo yung produkto at ginagamit nyo at talagang trusted nyo at kailangan nyo. Pag mismo kayong business owner na isip nyo kailangan nyo, magmamanifest po yun sa mga tao at sa market na kailangan talaga ng kahit sino yung produkto, kaya bibilin, magiging successful. At dahil dyan, yung success, nandun Na-imagine mo. Na-imagine mo na. Yes, Well, once tama again, mga ka. kaibigan, mga go-negosyanters, palakpakan natin. Miss Alex Gonzaga Thank you po. Morada. Alex, thank you. Thank you, Kuya Betong. Parang naging election. Agawan. For Mayor. Thanks, Thank Alex. you po. God bless you all. Guys, palakpakan natin. Alex Gonzaga Morada. Lahat tayo in Jesus' name magiging successful. Yes. Yee-hee. Magkakapera tayo. Thanks, Thank you Alex. po. Thank you.